Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Maday. Taong 1962, Bingawan, Iloilo. Noon pa man, marami na ang nakakakilala sa matandang si Maday. Isa kasi itong albularyo sa kanila na matagal nang tumutulong sa mga taong umiinda ng hindi pangkaraniwang mga karamdaman. Hindi na mabilang ang sakit na napagaling niya, kaya habang tumatanda siya, ganun na lamang ang paghanga ng mga taga-roon sa kanila. Sa mga sandalingang nagkakaroon ng karamdaman ang anak ng namamahala sa kanilang baryo, si Maday kaagad ang tinatawag nito. Hindi naman yung tinatanggihan ng matanda, sa kadahilan ng isa yon sa mga pangunahin niyang obligasyon. Hanggat maaari, inililihim din niya ang kanyang ginagawa, nang sa gayoy ang tanging makakakita lang nito ay ang Panginoong pinaglilingkuran niya. Naniniwala kasi si Tandang Maday na kapag walang nakakakita sa kanyang mga mabubuting gawa, ang Diyos na ang bahalang magbigay ng pabuya sa kanya. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, ganun na talaga ang kanyang kinagis ng aral mula sa kanyang ama. Ito rin ang dahilan kung bakit sa edad niyang 60 anyos, hindi pa siya nakakapag-asawa. Kung iisipin, maraming pagkakataon na siyang pinalagpas pero ni isa sa mga ito wala siyang pinagsisihan. Hindi nababahala si Tandang Maday na tumanda ng nag-iisa. Gawa ng alam niya na ang Diyos na nakakakita ng lahat ang siyang gagawa ng paraan upang mamuhay siya ng payapa sa kanyang pagtanda. Sa totoo lang pinuno, katangi-tangi talaga itong si Tandang Maday. Wala kang makikitang bisyo sa kanyang katawan at hinding-hindi mo yun maririnig na nagmumura. Magaan din ang loob ng mga tao sa kanya, pero sa oras na may nakakaharap siyang isang taong masama ang tabas ng dila, pinapayuhan niya ito habang binubulungan ng dasal sa noo. Sa maniwala man kayo o hindi, ang dating mamamatay tao sa kanilang lugar nagawang mapagbago ni Tandang Maday. Noong hindi pa kasi siya nito nakikita, halos salot talaga yon sa baryo nila. Pero nung magkausap sila, biglang nag-iba ang kaisipan ng lalaking yon. Sa hindi malamang dahilan, bigla na lamang nitong ginampanan ng pagiging ama nito sa mga anak niya. Kalakip ang pagtalikod sa mga masasamang gawaing kinagis na nito. Naging palasimba na rin ng taong yon, tapos nawala na sa katawan nito ang iba't ibang uri ng bisyo. Ayon sa matanda, wala naman siyang ginawa sa taong yon, maliban sa pagpapalayas ng mga espiritu ng demonyo sa katawan nito. Alam niyo kasi, ang bawat tao nagtatangan ng iba't ibang demonyo sa katawan. Sa oras na hindi ito nalilinis ng panalangin, unti-unting dudumi ang kanyang kaluluwa na kalaunay magiging daan upang malulong siya sa iba't ibang bisyo. Dagdag pa niya na, ang bawat bisyo ng tao ay senyales ng pagkakaroon nito ng masamang espiritu sa katawan. Marami rin ang maaari nitong maging epekto. Maaaring dumami ang bisyo ng isang tao, nakikiapid sa kinakasama ng iba, at ang higit sa lahat, naging halang na ang kaluluwa. Yun ang mga rason kung bakit bawat isa sa mga tao may kanya-kanyang masasamang gawain sa katawan. Nabanggit din ni Tandang Maday na kung gaano kalayo ang tuhod sa lupa, ganun lang din kadali ang solusyon para sa ganoong kalagayan. Lumuhod ka lang, taimtim na magdasal, at isuko ang lahat sa itaas, paniguradong lahat ng masasamang espiritu sa katawan, dahan-dahang maglalaho. Dahil sa ibinahagi niyang solusyon, sa paglipas ng panahon napansin naman niyang may mangilan-ngilan ngang pagbago. Hindi man marami ang bilang ng mga ito, masaya naman siya kahit papaano
dahil may mangilan-ngilan pa rin naman siyang nahikayat. Sa pagsapit ng taong ito, maliban sa pagsasaka at panggagamot, wala nang ibang pinagkaabalahan itong si Tandang Maday. Tuwing hapon nga, masisilayan mo siya sa tabi ng kanyang kubo, nakahiga sa duyan. Payapang pinakikiramdaman ng malamig na simoy ng hangin. May nakapatong din sa upuan niyang kape na siya namang dahan-dahan niyang inuubos habang nag-iisip ng malalim. Bagaman may edad na itong si Tandang Maday, hindi pa rin yun basta-basta sa mga gawain kagaya ng pagsasaka. Kung paggapas lang kasi ang pag-uusapan, nasisiguro niyang wala pang nakakatalo sa kanya. Bukod sa siya palagi ang maraming ani, mabilis din niyang naidadala ang mga ito sa bodega ng nakasako na. Isipin niyo na lang, nag-iisa lang itong si Tandang Maday kapag nagtatrabaho, pero yung mga magsasakang nagtutulong-tulong, hindi pa rin makahabol sa kanyang gawa. Minsan nga, may nagtatanong na sa kanya kung paano niya nagagawa ang mga bagay na yon, pero tinatawanan lang niya. Dahil sa ganoong talento, marami ang nagsasabing may angking mutya itong si Tandang Maday. Sa edad kasi nito, napaka-imposible ng kumilos ng ganun kabilis. Yung ibang ang matatandang kalugar lang nila, edad 50 pa lang, hinang-hina na talaga ang katawan. Tanging siya lamang doon ang bukod tangi na nakakapagtrabaho ng ganun kabilis. Dahil sa ganoong rason, hindi may pagkakaila ni Tandang Maday ang iilan sa mga maimpluwensyang taong naghahangad ng kanyang sikreto. Siyempre, kahit alam niyang mapera ang mga ito, hindi niya pa rin yun pinapakitaan ng pagkasindak sa kadahilan ng hindi siya tumitingin sa mga panlupang bagay. Mas humahanga pa nga siya sa mahihirap na mayroong pagpapahalaga sa kapwa-tao. Ayon sa kanya, yon ang kayamanang hindi kayang tanganin ng basta-basta. Sa paglipas ng mga buwan, nagpatuloy naman ang kapayapaan sa kanilang lugar. Ikinatuwa naman yon ni Tandang Maday, gawa ng bukod sa bibihira na lamang ang nagkakasakit, medyo humuhupa na rin ang mga gulong nangyayari sa lugar nila. Akala niya magtatagal ang ganoong pangyayari, pero lingid sa kanyang kaalaman, may mga kaganapan palang malapit nang dumating na ikakagimbal niya ng husto. Sa pagtungtong ng Sabado ng unang linggo, bumisita ang kapitan nila sa baryo kasama ang anak nitong nasa edad 20 anyos. Ang pangalan noon ay Mateo at ilang beses na rin sila nitong nagkausap. Alam naman ni Tandang Maday na mabait ang binata, kaya habang nag-uusap sila, binigyan niya yon ng panahon para marinig ang panig ng mag-ama. Ayon sa kapitan, nais niyang matuto ang kanyang anak sa lihim na karunungan, kaya sila roon bumisita. Pagtatapat pa nito na, dahil sa wala pa namang disipulo si Tandang Maday, nais niyang ang anak na lang niya ang gawing tagasunod nito. Pagkarinig naman ni Tandang Maday sa sinabi ng lalaki, tahimik lang naman niya itong pinagmasdan habang maiging pinag-iisipan ang mga katagang kanyang narinig. Kahit papano kasi, aminado naman siyang naghahanap siya ng disipulo, pero hindi niya maisip na ang hinahanap niya, anak pala ng kapitan ng barangay nila. Medyo may pag-aalinlangan din siya, dahil baka kung ano ang isipin ukol dito ng mga kalugar nila. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, maraming dahilan siyang inilahad sa kanyang kausap, pero nananatili pa rin ang pagiging desidido nito sa nais nitong mangyari. Pagtatapat pa nito sa kanya, hangad niyang magkaroon ng albularyo sa pamilya nila, kaya lubos siyang nagmamakaawa na kung maaari, pagbigyan nito ang kanyang kahilingan. Dagdag pa ng kapitan na naniniwala siya sa kabutihan ng puso ng anak niya. Matapos namang marinig ni Tandang Maday ang sinabi nito,
Napangiti lang naman siya habang sumasagot dito ng, "Ganun ba? Sige, pagbibigyan ko kayo. Pero hindi ko maipapangako sa inyo na siya na talagang aakuin kong disipulo. Inyo siya ng tandaan, Kapitan. Hindi ako tumitingin sa estado ng isang tao. Sa oras na may mapansin ako sa kanyang hindi maganda, ihahatid ko siya pabalik sa bahay ninyo." Pagkalahad naman ni Tandang Maday sa sinabi nito, dahan-dahan naman niyang tinapik ang balikat ni Mateo habang inaabisuhan niyong mula sa araw na yon, doon na ito titira sa bahay niya. Siya na rin ang ituturing nitong ama at magiging tiyuhin na lamang nito, ang tunay niyang ama. Inilahad din niya na hindi na nito magiging prioridad ang iniwan niyang mga kapatid at magulang, kaya ano't anuman ang mangyari sa mga taong yon, hindi na nila ito kargo. Pagtatapat pa ni Tandang Maday, hindi madali ang kanyang ginagawa, kaya habang maaga pa, magsuri na at magnilay-nilay ang binata upang malaman naman niya kung karapat-dapat ba siya sa ganoong obligasyon. Matapos naman niyang mailahad ang mga bagay na yan, agad naman niyang lumapit na animoy hindi ito nagdadalawang isip. Paghawak naman niya sa balikat nito, agad naman silang pumasok sa loob ng kanyang tahanan kung saan naiwan naman sa labas ang ama nito. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman naman niya ang pag-alis ng kapitan, agad naman niyang sinimula ng kanyang mga ipapagawa sa binatilyo. Dahil sa napansin noon ni Tandang Maday na medyo hindi pa buo ang loob nito, sinimulan niya ang pagsasanay sa mga gawaing bahay. Kung hindi pagbubuhat ng mabigat, pinapatanim niya ito ng kung ano-anong gulay sa kanyang bakuran. Kapag gabi naman, ginugugol nila ang kanilang oras sa pagdarasal bago tuluyang magpahinga. Ganon at ganon ang kanilang ginawa hanggang sa hindi naglaon, unti-unti na rin niyang napansin ang kasanayan ni Mateo sa mga gawain. Sa mga sandaling pinagmamasdan niya ito, hindi naman niya maipagkakaila ang katatagan at tiyaga ng binata. Kahit ano kasi ang ipinapagawa niya rito, patuloy lang yun sa pagkilos na parabang gustong-gusto talaga nitong matupad ang pangarap ng kanyang ama para sa kanya. Makalipas ang isang buwan, kilala na nga niya ang binata. Dahil sa napatunayan naman ito ang kanyang sarili, doon pa lamang niya yun itinalaga bilang opisyal na niyang katiwala. Para naman maramdaman ng binata ang bunga ng kanyang sipag at pagtsatsaga, minabuti naman niyang pagpahingahin ng isang araw. Sa loob ng araw na yon, imbis na magtrabaho sila, ginugol nila ang kanilang oras sa pag-uusap. Doon na kasi inalam ni Tandang Maday ang mga nakaraan nito, nang sa gayoy maunawaan niya kung bakit desidido ang binatilyo. Nang mapansin naman ito ang kanyang mga katanungan, hindi naman ito maiwasang magtaka, gawa ng sa loob ng isang buwan nilang pagsasama, yon ang kauna-unahang pagkakataon na pinakialaman nito ang buhay niya. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapangiti habang sumasagot doon ng, "Kailangan ko na yang malaman dahil disipulo na kita. Nung mga nakaraang linggo, wala pa akong pakialam sa'yo. Pero ngayong nasa poder na kita, karapatan ng magulang na malaman ang tungkol sa pagkatao ng anak niya. Ihanda mo ang sarili mo, Mateo, sapagkat dito magsisimula ang totoong buhay mo." Kasabay ng kanyang pagwika ay ang pag-abot naman niya rito ng isang telang puti na naglalaman ng mutya. Tangan para sa lakas ang una niyang ibinigay dahil doon naman umiikot ang kanilang pagsasanay. Pagsilay naman ng binatilyo sa ngipin ng kalabaw na ibinigay ng kanyang maestro, abot langit naman ang kanyang naging pasasalamat. Noon pa man kasi, pangarap na niyang magkaroon ng mutya,
na magiging kaagapay niya sa lahat ng oras at pagkakataon. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, agad naman niyang inilahad ang tungkol sa gagawin nilang pag-akyat ng bundok. Tapatan niya ritong inilahad na kapag nagawa na nila ito, doon na magtatapos ang unang kabanata ng kanilang pagsasanay. Inilahad din niyang importanteng magawa nila ito sa kadahilanang doon mahuhubog ang totoong kakayahan ni Mateo. Nang marinig naman ng binatilyo ang kanyang sinabi, hindi naman ito maiwasang mapatanong ukol sa gagawin nila sa lugar na yon. Malakas kasi ang kutob nito. Hindi lang sila doon basta-bastang aakyat nang walang gagawin. Pagkarinig naman ni Tandang Maday sa sinabi nito, hindi naman niya maiwasang mapangiti habang sumasagot doon ng, "Papatay ka ng aswang." Kailangan mong gawin yan kung gusto mong sumunod sa mga yapak ko. Maraming aswang sa bundok, kaya hindi tayo mabibigo sa paghahanap sa kanila. Dahil sa kanyang inilahad, halos hindi naman magawang makasagot ng binata. Bagaman hindi yun nagsasalita, baka sa mukha nito ang matinding pagkagulat buhat sa mga bagay na kanyang nalaman. Noong una, naging mahirap yon sa kanyang paniniwala, pero nang mapagtanto naman itong seryoso ang kanyang maestro, hindi na rin yun nag-alangan pang maniwala. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, agad naman yung inabisuhan ni Tandang Maday na maghanda na ng gamit. Sa pagsapit kasi ng gabi, magsisimula na ang kanilang gagawing lakad. Nang marinig naman yon ng binatilyo, agad naman itong pumasok sa silid nito para magbalot. Habang ginagawa niya ang mga bagay na yan, nanatili naman itong walang kaide-ideya sa mga susunod na pangyayari. Kinahapunan, nang maihanda na nila ang lahat, agad namang itinrangka ni Tandang Maday ang kanyang bahay. Nag-iwan din siya doon ng mga pangontra, nang sa gayoy masigurong hindi basta-bastang mapapasok ang tahanan niya habang wala siya. Pagpatak naman ng 6:00, kasalukuyan na nilang tinatahak ang daan patungong bundok. Mabilis ang kanilang naging paglalakad noon, gawa ng naghahabol sila ng oras. Kinakailangan kasi nilang makarating sa tuktok bago sumapit ang 7:00 ng gabi upang madali nilang masilayan ang lugar na pinanggagalingan ng mga aswang na lumipad para maghanap ng pagkain. Napaka-importante ng bagay na yon sa kanila dahil sa yun lamang ang nag-iisang paraan para mabilis nilang matapos ang kanilang trabaho. Pagkaraan pa ng kalahating oras, dahil sa hindi na sila huminto sa kanilang mga dinaraanan, narating naman nila ang tuktok ng nakatakda. Sa kanilang pagmamasid sa paligid, maliban sa mga usok na nagmumula sa baryo, wala na silang ibang nakita. Ang tanging tumambad sa kanila noon ay yung mga matatayog na puno ng nyog na nababalot sa kadiliman. Dahil sa pangyayari, napansin naman niya ang pagngiti ni Mateo na parang hindi na yun gaanong kumbinsido sa kanilang mga gagawin. Ang kaso lang, pagbaling nito ng paningin sa kinaroroonan ng matanda, bigla naman itong binalot ng takot nang may masipat itong isang sanggol na gumagapang papalapit sa kinaroroonan nila. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, nangingitim na ang buong katawan nito, tapos marami itong malalalim na sugat sa iba't ibang parte ng katawan. Sa bawat pag-usad din ng nilalang, pansin na pansin naman niya ang pusod nitong hindi pa napuputol. Dala naman ng matinding takot ni Mateo, agad naman niya yung itinuro sa matanda, subalit pagbaling niya ng kanyang paningin sa mukha nito, nasipat niyang tulala lang yon habang dahan-dahang naglalaho sa hangin. Sa isang iglap,
bigla naman niyang naramdaman na nag-iisa na lamang siya sa bundok. Unti-unti na rin niyang napansin ang pagbago ng ihip ng hangin, kung saan segundo lang din ang naging pagitan nang masipat niya ang gumagapang na nilalang malapit sa tuktok. Bagaman hindi niya makumpirma na aswang nga ang mga ito, nasisiguro naman niyang ikakamatay niya sa oras na maabutan siya ng mga ito. Matapos naman niyang maunawaan ang kanyang sitwasyon, sa halip na manatili sa bundok, walang pagdadalawang isip naman niyang tinahak ang daan sa kabilang parte nito. Isipin ninyo, napakatarik ng bundok na yon pero tinakbo lang ito ni Mateo. Habang bumababa rin siya, panay naman ang paghawak niya sa mga dahon ng kugon upang magkaroon siya ng kontrol sa kanyang pagbaba. Ang hindi niya alam noon, sa bawat paghawak niya rito, naglilikha ito ng sugat sa palad niya. Gayunpaman, kahit nararamdaman na niya ang paghapdi ng kanyang kamay, patuloy lang naman siya sa pagbaba na parabang walang nangyari. Yung takot niya kasing nararamdaman, sapat ng basihan upang makalimutan niya ang hapdi ng sugat na naibibigay ng mga dahon ng kugon. Makalipas pa ang ilang minutong pagbaba, nang marating na niya ang kalagitnaang bahagi nito, muli na naman siyang napatigil nang masipat niya ang pagsilapagan ng hindi mabilang na mga nilalang. Ayon sa kanya, parang tao naman ang wangis ng mga ito pero may mga katangi-tanging bahagi ang mga katawan nito. Kagaya ng pakpak, mahabang itim na kuko at mga animoy inunat na binti. Pulang-pula rin ang mga mata ng nilalang na yan, na animoy ito ang nagsisilbing daan upang makasilay sila ng maayos sa kalaliman ng gabi. Hindi naglaon. Pagramdam naman niyang nasukol na siya, bahagya naman siyang natigilan nang marinig niya ang tinig ni Tandang Maday na nagwiwika sa kanyang isipan. Huwag mong pansinin ang lahat ng nilalang na nakikita mo. Isa lang ang kinakailangan mong patayin sa kanila. Dito mo ipakita ang tapang mo. Tandaan mo, Mateo, saksi ako sa mga mangyayari sa iyo. Seryosong wika ng matanda. Nang marinig naman ni Mateo ang sinabi ng kanyang maestro, imbis na makaramdam ng tapang sa katawan, patuloy pa ring namumutawi ang takot na halos hindi na niya kayang maiwaglit. Sa puntong yon, iisang bagay na lamang ang naisip niya at yon ay walang iba kundi ang umupo, magtago sa kanyang mga braso habang walang patid na nagmamakaawa sa mga ito. Dahil sa ginawa ni Mateo, parang alikabok namang lumitaw sa kanyang tabi ang matanda. Pagramdam naman niya sa presensya nito, una naman niyang nakita ay yung mukha nitong napakalungkot. Mag-iisang minuto rin silang nagkatitigan hanggang sa mapansin na lamang niya ang biglang pag-atake ng mga nilalang. Pagsilay naman doon ni Tandang Maday, agad naman itong umihip ng dasal sa kamay, sabay likha ng simbolo sa hangin. Matapos niya itong gawin, itinulak niya yon ng dahan-dahan at kasabay nito ang pagkasunog ng mga aswang na nagtatangka sa kanilang lumapit. Pagkapamalas naman ng kanyang maestro ng ganoong abilidad, mas lalo namang tumindi ang ginagawang pag-aangil ng mga natitirang nilalang. Umabot na rin sa puntong sapilitan na sila nitong pinaatras upang makarating sila sa parte ng bundok kung saan naroon ang isang napakatarik na bangin. Nang mapansin naman yun ni Tandang Maday, muli itong gumawa ng simbolo sa hangin, sabay hugot ng sundang nito. Matapos naman niya itong gawin, agad naman yung tumakbo sa gitna ng simbolong kanyang nilikha. Habang ginagawa niya ito, walang patid naman niyang pinagpapapaslang ang mga nilalang na kasalukuyang sumusugod sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minutong pakikipagbuno, mabilis itong nalipol ng matanda. Hindi naglaon, nang wala nang natitirang nilalang sa paligid,
Agad naman yung bumalik sa tabi ni Mateo habang tahimik na umuupo. Magkakalahating oras din nilang pinakiramdaman ng bawat isa hanggang sa kalaunay ipinagtapat na ni Tandang Maday ang kanyang labis na pagkadismaya. Noon din mismo, ipinagtapat na niyang hindi pa pumasa si Mateo sa pagsubok na ibinigay niya. Gayunpaman, kahit nabigo ito, maaari pa rin naman siyang manatili sa kanyang tahanan at matuto. Nabanggit kasi ng matanda, bukas siya sa mga ganoong aspeto. Yun nga lang, hindi nasaklaw ng kanyang puder itong si Mateo. Pagkalahad naman niya ng mga katagang yan, agad naman niyang binawi ang ngipin ng kalabaw, sabay wika sa binata ng, "Pasensya ka na, ngunit hindi ikaw ang aking hinahanap. Huwag kang malungkot, sadyang hindi pa para sa iyo ang gawaing ito. Marami ka pa namang magagawa. Bata ka pa, kaya pagbutihan mo na lang sa larangang tatahakin mo." Nang marinig naman ni Mateo ang sinabi nito, dahan-dahan naman siyang tumayo habang nakayuko. Maya-maya pa, nang mapansin naman ni Tandang Maday na hindi na yon magsasalita pa, nagdesisyon na siyang isama na yon pauwi sa bahay niya. Lumipas ang gabing yon, naging maayos naman ang lahat. Marami man siyang planong hindi natuloy, lubos na rin ang kanyang pasasalamat dahil sa walang napahamak sa kanila. Sa panig naman ni Mateo, patuloy pa rin yung nanananahan sa pamamahay nito sa paniniwalang mababago pa niya ang pasya ni Matandang Maday. Ngunit buwan pa noon ang lumipas, natuto na lamang siya ng lahat-lahat. Hindi niya pa rin yung nakikitaan ng pagka-interes. Kalahating taon pa ang dumaan. Doon na nga ipinakilala sa kanya ang bago nitong disipulo. Akala ni Mateo mabibigo rin ito, pero pagdating ng araw ng pagsubok, nagulat na lamang siya nang magtagumpay ito. Dahil sa ayaw naman niya noong mapasailalim sa poder ng isang disipulo, pinili na rin niyang umalis noong mismong araw na yon. Ikinagalit man ng kanyang ama ang naging kabiguan niya. Di naman niya ito pinagsisihan, gawa ng alam naman niyang ginawa niya ang lahat. Sa halip di na magmukmok, matyaga niyang hinanap ang tadhanang nakalaan para sa kanya. Sa paglipas pa ng mga taon, umusbong ang hanap buhay ni Mateo sa kanilang lugar. Sa murang edad, pinili na rin niyang bumukod sa kanyang pamilya para ipagpatuloy ang pangarap niya. Ayon sa kanya, hindi naman naging madali ang lahat, pero lubos siyang nagpapasalamat dahil sa naging tagumpay niya sa larangan ng pagnenegosyo. Nagkaroon na rin siya noon ng sarili niyang pamilya na siya namang naging buhay niya. Dagdag pa niya na, magmula noong nakilala niya ang kanyang asawa, unti-unti na ring nawala sa kanya ang labis na pagka-interes sa panunuklas ng lihim na karunungan. Ang inisip niya kasi noon, may pamilya na siya at mga anak, kung kaya't hindi na niya maaari pang ilagay sa panganib ang buhay ng mga ito. Dahil sa ganoong dahilan, mas pinagtuunan na lamang niya ang panlupang buhay niya. Magmula rin noong bumukod na siya, hindi na niya nakita itong si Tandang Maday. Pero kahit ganoon ang nangyari, patuloy pa rin niyang naririnig ang mga kwento ukol dito. Maraming milagrong nagagawa ang matandang yon na sa sobrang tindi, hindi na naging kapanipaniwala para sa iba. Pero sa panig ni Mateo, alam niyang lahat yon ay totoo. Sa ilang buwan niya kasing pananatili sa bahay ng matanda, nasisiguro niyang marami pa siyang hindi nasaksihan sa abilidad nito. Ngayong patay na si Mateo Pinuno, patuloy pa ring umiikot sa pamilya ng mga anak niya ang tungkol sa mga nangyari noon sa kanya noong minsan niyang tinangka ang larangan ng pagiging disipulo kay Tandang Maday.
Okay. Opinyon ko sa kwento. Sayang si Tandang Maday, no? Parang sobrang lakas ng tao na to. Tsaka ang dami niyang tinatangan. 'Di ba? Isipin niyo ibibigay lang niya sa disipulo niya yung mutya ng ngipin ng kalabaw. Na sa tingin ko, yun yung nagbibigay sa kanya ng lakas. Di ba nga sinasabi sa kwento na yung lakas ni Tandang Maday, hindi basta-basta tsaka hindi ordinaryo. Feeling ko yun yung mutya ng ngipin ng kalabaw. Pero binigay niya. Diba? So, ibig sabihin, marami tong tinatago sa katawan niya. Sayang lang talaga tong si Mateo no? Kasi hindi niya napakisamahan ng maayos si Tandang Maday. O hindi naman talaga natin siya kasi masisisi na ikaw ba naman, unang beses mong makaharap yung isang aswang, di ka ba matatakot? Diba? Buti sana kung nakita niya nakipagtunggali na yung maestro niya sa isang aswang. Yun, magkakaroon siya ng ideya. Pero yung ora-ora mismo, ikaw kaagad. Diba parang, maski ako mag-aalangan ako na gawin yung bagay na yun. Kahit na alam ko sa sarili ko na may tangan ako ng mutya, malay ko ba kung gagana yun o hindi. Diba? Pero yun na nga nasa harap niya na nga yung patunay na isang malaking patunay na gumagana lahat Diba si Tandang Maday? Pero, di ko talaga siya masisisi si Mateo kasi iba-iba naman talaga tayo ng takbo ng isip. Kaya yung mga nakikinig sa atin ngayon or yung mga alam na tungkol sa mga ganitong bagay, sobrang laking advantage niyan kung sakaling makakita kayo ng magiging maestro ninyo na pamamanahan kayo ng gamit. Diba? Overall, gandang-ganda ako sa kwento at sobrang hiwaga ng pagkatao ni Tandang Maday. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.